Magandang umaga po, Mang Piding. Nandito na po kami. Oh, Selo, Alvin. Ayun pala kayo. Kumain na ba kayo ng almusal? Magandang umaga po. Ano pong ulam nyo? Kaunti lang yung niluto ni nanay eh. Pwede po bang makikain muna kami dito? Anong bago dyan? Araw-araw ka naman kumakain dito ah. Tay, tapos na ang almusal. Grabe ka naman. Sabi ni Mang Piding, libre daw kain. Bakit bang sungit mo? Aba, ang aga-aga, nag-aasaran na naman kayo. O, pumasok na kayo sa loob. Tatapusin ko lang tong dinidiligan ko. Sige po, bilisan niyo po ah. Baka maubusan kayo ni Selo. Pasok na kami. Tama na kayong asaran nyo. Baka mamaya magkainlaban pa kayo niyan. Ew, hindi no? Ha? Parang lugi ka pa sa ganda ko ah. Masyado ka naman, asipag ko na nga eh. Magaling pang magluto. Sino nagsabi? Na magaling ako magluto? Hindi. Na masarap ako magluto? Hindi rin. Ano ba talaga? Na maganda ka. Bakit? Hindi pa ako maganda sa tingin mo? Ikaw may sabi niyan. Hoy! Hindi ko sinabi yun. Tinatanggi mo pa. Tinatanong kita. Tanong pala yun? Hoy! Ikaw talaga? Tama na nga, nilalangaw na tong hapag oh. Umupo na kayo. Oo na, andyan na. Sungit mo talaga. Di yun sungit no. Natural yun, parang ikaw. Natural ang pagiging matakaw mo. Oo na. May kanya-kanya tayong ugali. Ikaw naman, natural lang kagaspangan mo. Gusto mo talagang masuntok ano? Tama na kasi. Mamaya masapakan yan, Selo. Nasa harap na kayo ng pagkain oh, kumalma na. Alam mo namang kulang na lang kay Sheena. Lawit sa kalakas, parang lalaki na. He! O ayan, manahimik na nga. Oh, hindi pa rin ba kayo nagsisimulang kumain? Huwag nyo nang sabihin nag-aasaran pa rin kayo ha. Ito pong dalawang to para talaga magjowang nag-aaway. Oh, ano magjowa? Ew! Aray! Ano ba Sheena? Ba't ka bigla na napak? Kung makaiho ka kasi dyan oh. Mukha ba akong kadiri ha? Oo nga Selo. Bakit kung makapangdiri ka sa anak ko? Ibig sabihin ba nun nandidiri ka na rin sa akin? Oh naku, hindi po yun yung ibig ko sabihin. Ano pala? Hindi mo ba gusto ang anak ko? Pangit ba siya? Naku, hindi naman po pangit ang anak nyo. Kung dalaga lang po si Sheena baka niligawan ko na kaso po mas matigas pa po siya sa amin natural. Palagi ko yung kasama simula pagkabata. Kaya siguro naman niya yung mga kilos ng kalalakihan. Sabi nga nila kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung karpintero po ang tawag sa inyo, ano po tawag kay Sheena? Karpintera? Ayan ka na naman. Kumain ka na nga lang dyan, kaysa mang-asar ka. Sige na, kumain na tayo. O sumandok na kayo. Maraming salamat po sa masarap na pagkain. Masaya kaming kumakain at minsan nag-aasaran pa ang dalawa. Hindi na talaga nawawala sa kanila yon. Matagal na kaming magkakasama at siguro nga matalik na talaga kaming magkakaibigan mula pa noon. Hindi lang namin napapansin dahil sa mga nangyayari sa paligid. Si Sheena, palaging kailangang kasama ng tatay niya. Si Selo naman, kailangang kumayod para sa mga kapatid niya. Ako naman, para buhayin ang sarili ko. May sarili ng pamilya ang nanay ko. Kaya mula noong nagkaisip na ako, tumutulong na ako kay Mang Pedring para magkapera. Simpleng pagbubuhat ng kahoy, pag-aabot ng mga materyales, at mga kagamitang bakal na kailangan. Bakit daw wala tayong gawa ngayon? Kailangan daw natin magpahinga. Tsaka may lakad si Mang Piding. May kausap daw siyang kliyente, malaking oportunidad kaya pinuntahan niya agad. Ganun. Nakakahiya naman nakikain tayo tapos wala pala tayong trabaho ngayon. Aba, marunong ka rin palang mahiya ah. Alvin oh, kape mo pala. Salamat. Ako, wala ba akong kape?
Kung gusto mo ng kape, edi magtimpla ka. Eh bakit si Alvin pinagtimpla mo? Ako wala. Dalawa lang ang kamay ko, no? Dalawa lang mabibit-bit ko. Kunin mo sa lamesa yung isa pang tasa. O ayan, pinagtimpla mo rin pala ako. Nahiya ka pang sabihin. Sigurado ka bang walang lason yan? Alam mo, kung alam ko lang na hindi ka magpapasalamat, sana nilagyan ko na nga. Nagbibiro lang naman ako. Bakit ba lagi kang high blood sa akin pero kay Alvin ang bait-bait mo? Kasi mabait siya sa akin. Hindi niya ako inaasar na katulad mo. Tsaka, sa tingin niya, babae ako. Ha? Talaga? Bakit di mo tanungin si Alvin? Aba, hoy, Alvin! Totoo ba yon? Hindi babaeng tingin mo sa akin? Ha? Ba't ako biglang nadamay? Sagutin mo na lang! Kasi maangas ka kumilos, parang hindi babae. Tsaka yung mga alam mong trabaho, panlalaki din. Kaya hindi kita nakikita as in girly. Pero ginagalang naman kita bilang babae. Hindi naman kita binabastos, di ba? Ewan ko sa'yo. Ha? Nabastos ba kita? May nagawa ba akong mali? Wala! Bahala ka dyan! Mabilaukan ka sana ng kape. Ha? Bakit? Ano bang meron sa kape? Ang sarap ng timpla mo, Sheena. Salamat sa kapeng walang lason. Ha? Ano nangyari sa kanya? Ano ba ginawa mo? Bakit galit? Kasalanan mo yun eh. Ha? Ako? Ano naman ginawa ko? Eh kumuha lang naman ako ng kape. Yun nga. Sana nanahimik ka na lang habang kumukuha. Hindi yung ang dami-dami mo pang sinasabi. Ha? Eh dahil sa sinabi ko kayo nagalit siya ng ganun? Oo, ang daldal mo kasi. Nakatulala pa si Selo habang iniisip kung ano bang naging kasalanan niya. Tiningnan ko ang mukha niya at natawa ako sa naging reaksyon niya. Para siyang isang inosenteng paslit na hindi alam ang gagawin. Kapag ganito, kapag wala talaga kaming ginagawa, madalas kaming nakatambay sa bahay ni Namang Pedring at Sheena. Kaya naman, sanay na siya na pagkapihin kami. Minsan pa nga, nakikitulog kami sa kanila. Lalo na kapag kailangan naming umalis ng maaga kinabukasan. Mag-aalas 12 na ng tanghali nang dumating si Mang Pedring. Oh, iho. Nandiyan pala kayo. Kamusta po yung lakad nyo? Nagkaayos po ba kayo ng kliyente? Oo naman. May trabaho bang mimintis sa mga kamay ko? Sa bagay, kayo lang naman po yung karpenterong may pulidong obra. Sino ba naman ang hindi kukuha sa inyo para gumawa ng bahay nila? Hindi bahay ang gagawin natin. Isang kwarto lang sa eskwelahan. 2 actually, kaya madali lang yon. Pero hindi pa po tayo nakakagawa ng ganun, di ba? Parang unang beses natin to. Tama ka. Pero kaya ko naman. Huwag ka mag-alala. Tuturuan ko kayo kung ano yung gagawin nyo. Sige po. Kailan po tayo magsisimula? Bukas pa naman. Kung ganun, pwede po ba naming puntahan muna ngayon? Tignan lang po namin kung paano yung ibang kwarto para mas makakatulong kami bukas. Pupuntahan nga natin ngayon kaso hindi na tayo pwedeng umuwi pa mamaya. Malayo-layo yun. Mahirap kung maglalakad tayo umaga at gabi. Ibig sabihin, doon tayo matutulog? Parang gano'n na nga. Kaya gusto ko mag-impake na kayo. Magpaalam kayo sa bahay ha. Kung hindi kayo papayagan, huwag nyo nang ipilit. May makukuha pa naman akong tao dun sa baryo kung kinakailangan. Ako po, uuwi na para magpaalam at mag-impake. Kailangan ko po ng pera kaya hindi pwedeng mawala ako sa trabaho. Ikaw Alvin, iiwan na ba kita dito? Ang bilis mo naman. Sige na, umuwi ka na. Mas malapit naman yung bahay ko. Ay, siya nga pala. Pwede po bang umuwi kahit isang beses kada linggo? Kailangan ko rin ng sahod para may panggastos yung mga kapatid ko. Wala namang problema sa pera. Binayaran na nila ako ng kalahati. Pakyaw kasi. Ha? Medyo magulo po yata. Gusto nilang matapos bago magpasokan ng kwarto. Kaya nagbigay sila ng malaking paunang bayad para ganahan tayo. Bala ko rin tumuloy tayo doon para mas marami tayong magawa sa gabi. Ganun po ba? Pwede ko na po bang kunin yung sahod ko pang isang linggo? Para may iwan ako sa mga kapatid ko. Hoy,
ko talaga. Bakit? May masama ba doon? Nagtatanong lang naman ako ah. Kahit na. Ayos lang. Eto, sahod mo pang 2 linggo. Sabihin mo 2 linggo kang di makakauwi ha. Gusto ko kasi matapos natin ng 2 linggo 1 buwan. Naiintindihan ko po. Maraming salamat po sa paunang sahod. Ay, teka po. Kung doon po tayo matutulog, ibig sabihin sabay-sabay na po tayong kakain mula umaga hanggang gabi? Siyempre. Ibig sabihin libre na po yung pagkain namin? As in, almusal hanggang hapunan? So hindi ko na po kailangan magdala ng pera? Ikaw talaga. Basta pagkain ang bilis mo. Takot po talaga siya magutom eh. Aba, kahit sino naman. Sino bang nagtatrabaho ang gustong magutom? Oo na. Hindi nakaltas sa sahod niyo ang pagkain. Basta tutulungan niyo si Mean sa paghahanda at paghuhugas. Ayoko na ginagawa niyong alila ang anak ko ha. Siyempre po, hindi namin gagawin yun. Kung ganun, okay tayo. At Selo, payo ko lang ha. Hindi masama maging mabait sa pamilya. Pero wag yung ubos biyaya. Magbigay ka lang ng sapat. Dapat may natitira ka rin sa sarili mo. Matagal ko na pong sinasabi yan sa kanya. Itong si Selo, lahat binibigay sa kapatid niya. Ni ayaw na magsuot ng lumang damit yun. Naiintindihan ko po, Mang Piding. At hindi naman po sobra yung binibigay ko. Tinatansya ko naman. Gusto ko lang maranasan nila yung mga hindi ko naranasan dati. Kaya ganito ko na lang pinagpupursigihan yung trabaho ko. Mabuti naman kung ganon. O sige, lumarga ka na. Hihintayin namin kayo dito ha. Sige po, sasabay na po ako kay Selo. Tumangulang si Mang Pedring at naglakad na kami paalis. Bago ako mag-impake, dumaan muna ako kina nanay para magpaalam. Baka kasi puntahan niya ako sa tinutuluyan ko at wala ako doon. Mas mabuti nang alam niya kung nasaan ako. Agad din kaming umalis nang nakahanda na ang lahat. Sumakay kami ng tricycle dahil sa dami ng dala namin. Nagbaon kasi sina Mang Pedring at Sheena ng ilang kumot, unan, banig at mga gamit sa kusina. Kahit nakasakay na kami, hindi pa rin naging mabilis ang biyahe. Pagdating namin doon, laking gulat namin na magkabilang kalye lang pala ang sementeryo at ang eskwelahan. Tay, sigurado po ba kayo na may nag-aaral dito? Oo naman, maraming estudyante dito. May mga bantay din sa sementeryo. Nasanay na nga yung mga tao kaya hindi na nila iniindayan. Oo, tama. Kapag nasanay ka na sa isang bagay, hindi mo na masyadong iniisip. Hindi po ba nakakatakot dito pag gabi na? Ano ba? Bakit mo sinasabi yan? Tinatakot mo ba ako? Hindi ka dapat matakot. Kasama mo naman kaming 3, di ba? Kung ikaw lang din kasama ko, mas pipiliin ko ng multuhin ako, no? Ayun na naman sila, Mang Piding. Sa po ba yung kwarto na tutuluyan natin? Nakikita niyo yung kubo na yon. Doon tayo titigil. Gagawin natin barracks habang inaayos natin yung kwarto sa eskwelahan. Tara, puntahan na natin. Sige po. Okay yung dalawa. Mag-aasaran pa kayo dyan. Nako, tulungan niyo naman ako magbuhat na itong mga gamit. Kayang-kaya na yan ni Sheena. Sa bigat ng kamay niyan, nako. Baka kaya niyang buhatin 10 kilo nang hindi nahihirapan. Hindi ka ba napapagod mang asara, ha? Mali tanong mo. Dapat ang tanong, gusto ka ba niya? Hoy! Isa ka pa! Galing mo rin mang asar eh! Kung sapakin kaya kita riyan! Hindi ko na pinansin si Sheena. Mabilis na lang ako naglakad, kasunod ni Mang Pedring. May 3 upuan sa loob ng bahay kubo. May lamesang naiaatras sa gitnang papag na pwede ring gawing higaan. Kaya ang mga gamit namin ay inilagay sa isang mahabang upuan, habang ang kabila naman ay higaan ni Sheena. Inilabas namin ang lamesa para doon kami makahiga sa ibaba at doon na rin namin nilagay ang mga gamit sa kusina. Dahil sa pagod sa biyahe, nahiga muna kami at nagpahinga. Agad kaming nakatulog noon at nagising nang madilim na. Kumain lang sandali, tapos ay muling natulog.
komportable naman kaming magkakatabi ni Namang Pedring at Selo. Kinabukasan, sinimulan na namin ang paglalagay ng paunang kahoy bilang pundasyon sa ginagawang kwarto ng eskwelahan. Alas 5 na kami natapos. Nagulat pa ako na may kaibigan na agad si Mang Pedring. Ang bilis niyo po magkaroon ng kaibigan ah. Sino po yun? Nung una kong punta dito, siya agad yung nakausap ko. Si Marta, siya at yung pamilya niya yung nakatira sa sementeryo. Sila yung naglilinis sa mga dahong nahuhulog sa paligid. Kaya pala sanay siyang makihalubilo sa tao. Kay Alvin, eto po kape nyo. Salamat pero hindi mo naman kailangan gawin to. Baka sabihin namang pwedeng inaalila kita. Sira. Kusa ako namang ginawa, no? Hindi mo kailangan mag-alala. Si Selo, nasaan na naman yun? Bibili daw ng yosi, baka naligaw na. Tinuruan ko siya kung nasan yung tindahan. Dapat nga nandito na yun ngayon eh. Baka naman po naligaw talaga. Oh, bakit parang concerned ka? Sira, hindi. Pinagtimpla ko lang naman siya ng kape, no? Sayang lang kung lumamig bago ko maabot sa kanya. Ayun, lumusot ka pa talaga. Hoy Alvin, may narinig ako. Ano? Bumili ka lang, may chismis ka kaagad. Grabe ka. Chismosa ka rin pala. Hindi ko nga sinasadya. Ang lakas ng boses nila. Hindi ko man lang gustong makinig pero kusang pumapasok sa tenga ko. Oo na, sige. Ano ba narinig mo? May kinagat daw na bangkay kagabi sa sementeryo. Ano? Ano raw? Narinig mo naman, di ba? Tinatakot lang kayo na nagsabi nun. Huwag niyo nang pakinggan. Sandali lang, may titignan ako. Tigilan niyo na yung pag-uusap sa ganyang bagay ha. Sige nga, ituloy mo. Ano bang narinig mo? Hindi ko masyadong nakuha eh. Yung bangkay na inilibing kahapon, nakita raw nakalabas sa kabaong may 4 na kagat. Parang tao raw yung kumagat eh, hindi hayop. Hindi ba nakakatakot yun? Hindi nakakatakot yun. Nakakadiri. Sino bang matinong tao yung kakagat sa patay? Tama na nga, nakakadiri. Baka mawalan ako ng gana kumain mamaya. Narinig ko lang naman, hindi ko sure kung totoo. Yung bantay lang daw ang nakakita. Baka tinatakot ka lang nila. O sinadya nilang iparinig sa'yo, huwag mo namang isipin. Hindi naman yun ang point ko eh. Ang kinatatakutan ko, yung tungkol sa aswang na sinasabi nila. Kasi daw parang tao rin yung kagat. Ayan na, kita mo. Tinatakot ka lang talaga nila. Tigilan mo na ang kakaisip dyan ha. Tama si Alvin. Sige na, magluto na tayo ng hapunan. Ako na lang maghuhugas mamaya. Baka maubos ko pa yung pagkain bago nyo maluto. Buti alam mo. O sige, kami na muna ni Sheena sa pagluluto. Binaliwala namin ang mga naririnig naming problema sa paligid. Iniisip namin na baka tinatakot lang kami ng mga kwento-kwento nila. Pero kahit papaano, nakakaramdam pa rin ako ng konting takot. Lumipas sa mga araw, naging abala kaming lahat sa paggawa ng kwarto. Kapag dumidilim na, tumitigil kami at pumapasok sa kubo. Nang medyo mabuo na namin ang bubong ng isang kwarto, pati na rin ang bintana, lumipat kami roon para magbaraks. Bukod sa mas malawak, mukhang napapansin ni Mang Pedring ang takot na nararamdaman namin. Paminsan-minsan, lumalabas kami sa gabi para lang magpahangin. Mukhang malapit na tayo matapos no? Ang bilis lang pala gumawa ng ganitong classroom. Kumpleto kasi yung gamit dito kaya hindi tayo nahirapan. Tsaka malapit lang yung kuhanan ng semento. Ang galing din nila no? Para makatipid, kalahati lang ng dingding at haligi yung sementado. Kahoy na sa taas hanggang bubong. Mas okay na yun kaysa wala silang classroom. Baka yun lang din yung kaya ng budget ng school. Oo nga, tama ka. Ay, nga pala, saan pumunta sila Mang Pedring at Sheena? Baka gumala lang yung mag-ama. Pinapasama nga nila tayo, di ba? Bakit di ka sumama?
Araw-gabi na tayo magkakasama, no? Tsaka feeling ko, bibisitahin nila yung nanay ni Sheena. Nakaya naman kung sumulpot tayo doon. E di sana kung boyfriend tayo, pwede pa. Bakit kasi hindi mo ligawan si Sheena? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Paano ko liligawan yung babaeng mas matigas pa sa akin? Mas malakas pa nga yung sumuntok eh. Hindi kami talo nun. Tsaka may mga kapatid ako, di ba? Ayaw nila kay Sheena, paulit-ulit nilang sinasabi yun. Kita mo, pati mga kapatid mo naamoy na may nararamdaman kayo sa isa't isa. Kayong dalawa lang ang clueless. Hoy, hindi totoo yun. Ayaw nga nila kay Sheena, di ba? Paano mo sasabihin may nararamdaman? Hindi nila sasabihin yun kung walang basehan. Isip-isip din pag may time. Oo na, kayo na magaling. O nga pala, sa tingin mo, anong oras na? Siguro alas 8, alas 9. Bakit? Anong oras kaya sila uuwi? Matutulog na ba tayo o hihintayin pa natin sila? Kung inaantok ka na, matulog ka na. Ako, magpapahangin muna dito. Sige, tama rin naman. Teka, nakikita mo ba yun? Tao ba yan? Tara, sundan natin. Bakit parang unggoy pag tumalon? Hindi kaya yun yung aswang na sinasabi nila? Tignan mo, tinalon niya yung bakod sa sementeryo parang wala lang. Shh, huwag ka maingay. Manood ka lang. Sira ka ba? Nawala na siya sa bakod, ano pang papanoorin mo? Gusto mo bang tumalon siya pabalik tapos daanan ka? Kung hindi ka maingay, hindi tayo makikita. Nasa loob yung ilaw. Yung buwan lang yung liwanag niya kaya kita natin. Pero dito natatakpan tayo ng bubong kaya safe tayo. Ang dami mo namang satsat. Bahala ka na nga dyan. Ikaw na lang magbantay hanggang bumalik siya. Ako, papasok na ako sa loob. Hindi ko na pinigilan si Selo. Alam ko namang matatakutin talaga siya at hindi siya sang-ayon sa gusto kong gawin. Naghihintay lang ako sa pwesto ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ako naging interesado sa itsura niya. O kung totoong aswang nga ba yun. Iniisip ko rin na baka ordinaryong tao lang siya na may problema sa pag-iisip. Hindi naman imposible ang ganun sa panahon natin ngayon. Matagal akong naghintay. Nangawit na ako, kaya umupo na ako ng maayos. Napasandal din ako sa dingding ng eskwelahan, kaya hindi ko na namalayan na nakatulog pala ako. Nagulat na lang ako nang gisingin ako ni Sheena. Tiningnan ko ang paligid at nakita kong maliwanag na. Mukhang inabot ako ng umaga sa pagmamatsyag, pero wala rin naman akong napala. Oh, bakit dito ka na naman natulog? Nag-away ba kayo, Selo? Ha? Hindi ah. Ano kasi? Hindi ka maniniwala sa nakita namin. Kitang-kita namin kung paano siya lumundag. At Sheena, hindi talaga siya normal na tao. Sa tingin ko, siya yung aswang na kumakain ng mga bangkay sa sementeryo. Ano? Aswang? Sigurado ka ba dyan? Nakita namin ni Selo yung talon niya. Parang unggoy tapos parang palaka. Ang taas pa ng huli niyang talon. Pero nakayuko pa rin siya, parang tao. Tapos? Paano nyo naman nasabing aswang? Kung hindi siya aswang, anong klaseng tao yung lulundag ng ganong kataas? At bakit siya papasok sa sementeryo? Sa bakod pa talaga dumaan ha? Anong oras nangyari yun? Mga alas 10 yata. Ano ka ba? Baka aso lang yun tapos inakala niyong tao mula rito. Hindi ka naman sigurado dyan kaya tigilan mo na ha. Tayo-tayo lang tinatakot natin sarili natin. Kaya ka ba nagbantay dito? Buong magdamag ha para patunayan yun? Ganun na nga, kaso nakatulog ako. Sira ulo. Paano kung totoong aswang yon? Paano kung nalaman niyang binabantayan mo siya? Di ayun, patay ka nang wala ka sa oras. Tigas ng ulo mo grabe ka. Lika na nga, may dala kaming almusal ni tatay. Ngayon lang kayo umuwi? Oo, dumalaw kami sa mga kamag-anak. Nag-abot din ng bigas kay Lola. Ayaw na kaming pauwiin kaya inumaga tuloy kami. Ganun pala. Sana pala umuwi na rin kami ni Selo. Sana nga. Pero kayo mismo yung ayaw, di ba?
Kung sumama lang kayo sa amin hindi sana kayo naggagaganyan. Nangyayari tuloy, kayo nananakot sa sarili. Hindi naman. May kung ano lang sa akin na gusto kong patunayan kung totoo ba talaga yung aswang na yun. Dakilang tsismoso! Totoo man yun o hindi, wala ka naman magagawa kaya tumigil-tigil ka na dyan. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa sinabi niya. Alam kong hindi kami pwedeng umalis sa lugar na to. Marami pa kaming kailangang gawin, lalo na't binayaran na kami ng kalahati. Isa pa, pangalan ni Mang Pedring ang masisira. Kilala siya sa pagiging mahusay na karpentero ng bahay at iba't ibang gamit. Kaya inalis ko na lang sa isip ko ang bagay na yon. Nilakasan ko ang loob ko at nagpatuloy sa trabaho. Iniwasan ko ring sumulyap sa sementeryo o makinig sa mga chismis na nasasagap ni Selo mula sa labas. 3 araw na lang at pwede na kaming umuwi noon. Halos tapos na namin ang isa pang kwarto ng eskwelahan. Kaya unti-unti na kami naglilinis ng paligid. Nililigpit ang mga retaso ng kahoy na ginamit namin. Sa loob ng halos 2 linggo, hindi pa namin nakikita ang may-ari. Ang sabi ni Mang Pedring, alam naman niya ang bahay nito. Pupunta na lang daw siya para kunin ang karagdagang bayan. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa paligid, nagluluto si Sheena at nagliligpit ng higaan si Selo. May narinig kami. Bulungan ng maraming taong papalapit. Dahil doon, lumabas kami. Nakita namin ang napakaraming tao sa labas ng tarangkahan ng eskwelahan. Teka lang po, sandali. Ano bang nangyayari dito? Sino naman yung balak niyong sunugin? Eskwelahan ba yan? Nasaan ang anak mo ha, Peding? Ha? Ano naman pong kinalaman ng anak ko dito? Ano ba talaga ang problema? Simula nung dumating kayo dito, puro kababalaghan ng nangyayari. Ginulo nun yung tahimik naming baryo. Ha? Tahimik lang po kami nagtatrabaho dito. 5:00 pa lang humihinto na kami. Sa umaga 8:00, 9:00 lang kami nagsisimula. Kailan po kami naging maingay? Hindi tungkol sa ingay. Simula nung nandito kayo, nagkakagulo sa baryo. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga bagong bangkay sa libing. Hindi yan nangyayari doon. Sumugod kayo dahil sa nawawalang bangkay? At ano raw? Kami ang kumuha? Para saan po? Siyempre, para kainin ang aswang mong anak. Ano? Aswang ang anak ko? Teka lang, walang papasok dito. Hindi pa bukas ang eskwelahan. Hoy Alvin, Selo, hawakan niyo yung tarangkahan. Huwag niyong papapasukin. Ano po ba talaga nangyayari? Si Sheena nagmamadaling mag-impake sa loob. Tingnan pinubulong-bulong niyo. Ilabas mo yung anak mong babae, Peding. Patunayan mo hindi siya aswang. Wala kayong patunay na aswang siya. Kaya bakit namin siya ilalabas? Walang patunay? Kagabi lang may nawala na namang bangkay. Tapos yung anak mong si Sheena, nasa lubong ng anak ni Susan. Nasanggi lang siya pero namula kaagad ang mga mata. Kung hindi aswang yun ay ano? Adik? Ganun ba, Peding? Hindi pa kayo sumusobra? Inaakusahan niyo yung anak ko dahil lang namula yung mata niya. At kahit sabihin pang adik siya, ano ngayon? Ibig sabihin, kailangan pa rin namin siyang hulihin at dalhin sa pulisya. Aba, pwede bang tigilan niyo kami? Hindi namin ilalabas si Sheena dahil walang katotohanan ang mga pinagsasasabi niyo. Kung ako sa inyo, umalis na kayo bago pa ako tumawag ng pulis. Mas mabuti pa nga para lumabas na ang totoo. Sige, sabihin ko sinaktan ng mga batang babae ang anak ko kahit wala naman lang siya ginagawa. Ano pong sabi niyo? Sinaktan si Sheena? Paano po nangyari yun? Nung nakaraan, maaga kayo nakatulog dahil umuulan. Lumabas si Sheena para bumili ng asukal. Matagal siyang nawala kaya hinanap ko. Naabutan ko siyang pinagtatadyakan ng grupo ng mga batang babae. Bakit di niyo sinabi agad sa amin? E di sana ginantihan namin. Kaya pala lagi siyang may jacket, may tinatago siyang mga pasa. May nakita pa akong kalmot sa leeg niya pero di ko na lang pinansin. Ganito pala yung nangyari. Ba't hindi niyo sinabi? Ayoko na kasing palakayin pa.
Dayo lang tayo rito at kilala niyo si Sheena. Maangas kumilos pero hindi nananakit. Baka napagkamalan lang siya o iniisip nilang naghahamon ng away. Kaya pala sobrang kinakabahan siya, kaya bigla na lang siya nag-impake. Ano pag sinasabi niyo dyan? Kailangan pa ba naming itulak nitong tarangkahan para makita namin yung aswang na babae? Sandali, dahil lang basta namula yung mata niya kaya ganyan kayo? Siyempre, hindi lang yon. Kayo lang ang dayo dito na may kasamang babae. Ang aswang na nakikita gabi-gabi hanggang madaling araw, babae. Nung wala pa kayo, walang ganitong pangyayari. So dahil kami yung bago, kami kaagad yung may sala? Sa tingin niyo ba isasama namin si Sheena dito kung aswang siya? Magkakasabot kayo. Kaya kung hindi niyo siya ibibigay, kami na ang papasok dyan para kunin siya. Ano naman pong balak niyo sa kanya? Anong klaseng tanong yan? Parang inaamin mo tuloy. Ha? Nagtatanong lang ako. Alam ko namang hindi aswang si Sheena. Matagal na natin siya kaibigan eh. Sa kanila pa nga tayo nakikikain posibleng aswang siya. Uy! Tinutulak nila yung tarangkahan! Nakuha na namin yung ibang gamit. Itatakas ko si Sheena sa likod. Pakihawak ng gate hanggang kaya nyo. Umuwi na lang kayo pagkatapos. Doon tayo magkita. Ano? Iiwan nyo kami dito? Sige po. Itakas yun na si Sheena. May dala silang 2x2. Tsak na masasaktan siya pag nahuli nila. Pero pwede ba talaga nilang gabayin to? Hindi pa pag-aari to ng eskwelahan? Hindi ko masagot si Celo sa mga tanong niya. Samantala, sina Mang Pedring at Sheena ay pumunta na sa likod ng eskwelahan. Maliit lang ang lugar, kaya mababa rin ang mga pader na bakod sa paligid. Hindi ko na nasilip kung nakatalo na ba sila sa kabila. Ibinuhos ko kasi ang buong atensyon at lakas ko sa paghawak ng gate ng eskwelahan. Sobrang dami nila. May mga kabataang lalaki at babae rin na mas malakas kesa sa amin. Kaya makalipas ang ilang minutong pagpigil, bumigay din kami. Tumakbo kami ni Celo ng napakabilis. Kasunod ang pagtalon sa mababang pader. Hindi ko na alam kung paano nangyari na parang isang lundag lang ay nasa kabila na kami. Maraming tanong si Celo pero hindi ko siya pinansin. Hinanap ko agad ang daang tinahak ni Mang Pedring. Kita naman sa mga damo ang bakas ng taong dumaan, lalo na't basa pa ng hamog. Sandali, bakit ba tayo takbo ng takbo? Sa tingin mo ba mahabol pa nila tayo? Abay oo, hinahabol tayo ng mga taga-baryo. Kailangan nating lumayo bago nila tayo maabutan. Hindi natin alam kung hanggang saan yung kaya nilang gawin. Sira ka ba? Ang layo na ng tinakbo natin. Wala na tayong naririnig kung makikita ang kahit sino. Pwede ba kumalma ka muna? Pasensya na, narinig mo naman sila di ba? Parang handa silang pumatay kung sino man yung maabutan nila ron. Ano ba kasi nangyayari? Bakit hindi na lang patunayan ni Mang Pedring na hindi aswang si Sheena? Bakit kailangan pa tumakas? Sinabi nga niya, nananakit yung mga tao ron. Minsan na nilang sinaktan si Sheena nang hindi natin alam, narinig mo kanina. Pero kahit na, pwede naman kumain ng bawang si Sheena sa harap nila eh. Di tapos ang usapan. Di, mahiya sila sa bintang nila, inosente si Sheena. Ewan ko kung anong plano ni Mang Pedring, pero sila itong nagmamadaling tumakas eh. Kaya nga eh, paano kung aswang talaga si Hoy, tigilan mo nga yan. Ikaw na rin nagsabi, matagal na natin kakilala si Sheena. At doon sa baryo natin, wala namang ganitong nangyayari. Kung siya nga yun, dapat may mga kaso din sana doon. Oo no, may punto ka. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-isip. Bakit hindi nila pinatunayan muna bago tumakbo? Tama na nga, huwag mong paniwalaan si Aling Marta. Siguradong gumagawa lang yun ng kwento para mapaalis tayo. Ha? Marunong ba sila magpanday? At bayad na tayo diba? Kahit kunin nila yung trabaho, wala nang mawawala sa atin. Kalahati pa lang ang bayad nila. Halos tapos na natin yung trabaho kaya lugi tayo. Ano? Totoo ba yan? Abay oo, hindi ka talaga nangikinig kay Mang Pedring. Tara na, tama na pahinga. Sundan na natin yung bakas bago mawala. Sigurado ka bang bakas to ni na Mang Pedring at Sheena? Parang isang tao lang ang dumaan eh. Oo, malamang. Hindi naman sila magkasabay maglakad. Kaya parang iisa lang yung bakas.
Ang talino mo talaga. Hindi katalinuhan yun no, umiisip lang minsan. Grabe ka namang mang-insulto. Biro lang, ang dali mo namang mapikon ngayon. Paano kasi hindi pa tayo nag-aalmusal eh? Ano? Oo nga no, naiwan lahat ng pagkain natin ron. Buti na lang huling bigas na lang yung sinaing kanina. Oo, kaso yung brief ko naiwan din. Yun na lang sana yung huli ko. Ha? Wala kang suot ngayon? Wala nga. Ano? Tumakbo ka ng ganito nang walang brief? Paano yan? Hindi ba nalaglag sa salawal mo? Buti di sumabit nung tumalon tayo. Hawak ko habang tumatakbo. Tapos nung tumalon tayo sa pader, para akong palaka na nakayuko. Hawak-hawak pa rin. Puti hindi kita nakita nun. Kung hindi, baka tumigil na lang ako sa kakatawa kaysa tumakbo. Usartalo ka talaga. Buti hindi nakita ni Sheena yan. Akala pa naman niya matinong tao ka. Teka lang, may naririnig ka ba? Ha? Ano naman? Makinig ka, may sumisigaw. Wala naman ako naririnig. May sumigaw kanina. Baka guni-guni mo lang yan. Aga-aga mo pa namang manakot. Hindi ako nananakot. Boses yun ng babae. Sa tingin ko si Sheena. Ano? Ibig sabihin nandito pa sila sa gubat na to? Tara, hanapin natin. Hindi na kami nagdalawang isip pa ni Selo. Muli kaming naglakad sa kabukiran. Sinusundan ng daan hanggang sa unti-unting masinaga ng araw ang mga damo at tuluyang mawala ang mga bakas. Doon na rin nawala ang pag-asa namin ni Selo na makita si Namang Pedring at Sheena. Tanghali na rin noon kaya uhaw na kami. Wala kaming dalang kahit ano. Kaya naisipan na sana naming bumalik nang bigla akong makarinig ng isang lalaki. Boses yun ni Mang Pedring. Naririnig namin na tinatawag niya ang pangalan ni Sheena. Agad namin siyang hinanap. At dahil sunod-sunod ang tawag niya, hindi nagtagal ay nakita rin namin siya. Balisa, nag-aalala at kitang-kita sa mukha ang matinding pagod. Mang Peding, ano pong nangyari kay Sheena? Nasaan na po siya? Nadulas siya tapos bigla na lang siyang nawala. Nung sinundan ko para tulungan siyang makaakyat, di ko na siya makita. Sadali po, medyo naguguluhan ako. Saan po siya eksaktong nadulas? At paano naman siya mawawala ng ganong kabilis? Doon banda, may bangin na hindi naman kataasan. Siya kasi ang nasa unahan kaya siya yung unang nahulog. Tapos nung sinilip ko para tulungan, wala na siya. Kung sa ibaba po siya nahulog, bakit dito kayo naghahanap sa taas? Tara na po, bumaba tayo. Baka nahulog lang siya sa may puno at nawalan ng malay. Baka kailangan niya tayo ngayon. Tama si Selo, Mang Peding. Baka sumabit lang siya sa malaking puno sa baba. Huwag po kayo magpanik, makikita natin siya. Pero imposible yun. Hindi po imposibleng buhay siya. Halina po kayo. Gusto ko rin pong makauwi. Uhaw na uhaw at gutom na tayo kakatakbo sa mga taga-baryo. Sige na nga, baka tama kayo. Tara na. Kita kong may pag-aalinlangan sa mata ni Mang Pedring. Hindi ko na lang yun pinansin. Mas kailangan kasi ni Sheena ang tulong namin. Kaya naman, bumaba kami sa sinasabi niyang hindi kataasang bangin. Walang malaking puno sa paligid. Puro ito mga damong makakapal na kapag inapakan ay nagninipis. Napabuntong hininga na lang ako nang umabot yata kami sa 1 oras at wala pa ding nakikita. Kulang na lang ay tabasin namin ang kapaligiran para lang mahanap siya. Sigurado po ba kayong dito siya nahulog? Kahit patay na siya, dapat na dito lang ang… Aray! Ba't ka ba nangahampas? Magpreno ka nga sa sinasabi mo. Baka marinig ka ni Mang Peding. Halata mong hindi mapakali. Hinahanap niya yung anak niya tapos sasabihin mo pang patay. Pasensya na. Gutom na ako pagod tapos yung uhaw ko parang sa disyerto. Pwede bang kumain muna tayo? Balik na lang tayo mamaya. Pareho lang naman tayo ng nararamdaman. Pero mag-ingat tayo magsalita. Mang Peding, baka po hinahanap din kayo ni Sheena. Mukhang wala po siya dito sa area na to. Paano kung maghintay na lang muna tayo rito? Babalik siya. Iisipin niyang nandito kayo. Oo nga po. Maupo muna kayo magpahinga. Hahanap lang ako ng buko kahit anong pwedeng inumin.
Wala kang itak. Ano, kakagatin mo yung buko? Ihampas ko sa ulo mo. Joke lang. Baka masapak mo pa ako niyan. May nakita akong kubo kanina pagbaba natin. Baka may itak doon. Hihiram lang ako. Grabe, kumakalam na yung tiyan ko. Hindi mo na talaga kaya. Baka bigla ka nalang barilin dyan. Huwag ka nga manakot. Naghanap na nga ako ng paraan para mabuhay tayo eh. Baka nga mapama ka pa. Dagdag problema ka pa sa akin. May lagari at martilyo dito sa bag ko pero hindi ko sure kung nandito rin yung itak. Kalkalin mo na lang. Titignan ko muna dun sa batis. Baka nandun si Sheena. Batis po? Saan may batis dito? Kanina habang naghahanap tayo, may narinig akong lagaslas dun banda. Kung hindi ilog yun, baka sariwang batis. Ay, kung ganun, baka may bukal. Tara po, mas madaling uminom dun. Eh, sinong maiiwan para kay Sheena? Paano kung magkasalisi tayo? Eh di lalo natin siyang hindi makikita. Oo nga, si Alvin na lang po maiiwan. Pwede po ba yun? Alvin, ayos lang ba sa'yo na maiwan ka muna? Opo, sige po, pero wag po kayong matagal. Baka ako naman yung mawala dito. Aba, akala ko ba hindi ka duwag? Eh bakit parang nanginginig ka dyan? Hoy, hindi ko kabisado yung lugar na to. Normal lang matakot. Sus, dami pang dahilan. O siya, iwan ka na namin. Sumigaw ka lang kung may makita ka. Malamang maririnig ka namin mula ron. At itong mga gamit, iiwan ko na sa'yo. Masyado nang mabigat, kanina ko pa bitbit eh. Mabuti nga pong iwan nyo para sigurado akong babalik kayo. Natawa pa si Selo pero hindi na nagsalita. Pagkaalis nila, tahimik lang ako nagmasid sa paligid. Pinilit kong iwasan ang pag-iisip ng malalim. Ayoko kasing matakot dahil sa sobrang pag-aalala. Ilang sandali pa, narinig ko silang nagsisigawan. Pagtingin ko, nakita ko si Sheena, walang malay. Para siyang lantang gulay sa bisig ni Selo. Agad akong tumayo para salubungin sila. Kita ko ang pag-iyak sa mukha ni Mang Pedring. Nag-iisa niya kasing anak si Sheena. Siya na ang naging buhay niya mula noon. Sa lahat ng ginagawa niya, pangalan agad ni Sheena ang nababanggit niya. Sa totoo lang, naiinggit ako sa kanila. At pinangako ko sa sarili ko na kapag nagkaanak ako, gusto kong maging kagaya niya. Naglatag kami sa damuhan at inihiga doon si Sheena. Bakit po basang-basa siya? Pero yung mga gamit niya tuyo. Kasi nasa pangpang yung mga gamit. Parang sinadya niyang ilapag bago siya lumusong sa tubig. Parang hinubad niya muna bago lumablob. Bakit naman siya tatalon sa tubig? Ibig sabihin doon na siya nawala ng malay? Kaya hindi niya tayo narinig? Sa tingin niyo po ba nalunod siya? Hindi. Nakaangat ang ulo niya habang nakalutang ang katawan. Buti nga walang agos. Kung meron, inanod na sana siya. Ano pong pinapahid niyo sa kanya? Langis po ba yan? Ha? Oo. Mabisang langis to. Para pag nagising siya, hindi siya mahirapan. Po, bakit naman po siya mahirapan? Wala yun. Diyan na muna kayo. Bantayan niyo siya ha. Maghahanap lang ako ng makakain natin. Alam kong gutom na kayo. Sasamahan ko na po kayo. Sige. Naglakad na paalis si Mang Pedring at Selo at naiwan naman akong nakaupo sa gilid ni Sheena. Sinilip ko pa kung humihinga siya. Maayos naman ang paghinga niya. Pero may kakaiba sa balat niya. Parang mas pumuti pero namumutla siya. Hinawakan ko ang kamay niya at sobrang lamig. Doon na ako kinabahan. Papakiramdaman ko na sana ang pagtibok ng puso niya nang dumating sila. Kaya agad akong napaayos ng upo. Para kasing ang dating ko, para akong manyaki sa inasta ko. May dala silang maliit na niyog, saka hinog na saging. Yun ang pinagsaluhan namin habang hinihintay na magising si Sheena. Mang Peding, bakit hindi ko na lang po kargahin si Sheena pa uwi? Para makahiga siya ng maayos sa bahay. Malayo pa po ba tayo? Kaya ko nga kayo pinapakain at pinapainom. Para kayo ang may lakas bumuhat sa kanya. Matanda na ako.
Hindi ko na kaya yung matagal na pagbubuhat. Maglalakad lang tayo pabalik. Susuyurin natin tong gubat hanggang makalabas. Maglalakad lang po. Pero nung nag-tricycle tayo, 2 oras yung biyahe. Paano kung lakarin? Baka 4 na oras yun o higit pa. Hindi naman naabot ng ganun. Ito ang pinakamaikling daan. Natagalan lang tayo kanina kasi paikot ang kalsada. Paano po yung trabaho natin? Kung hindi kayo bayaran ng buo, ano pong gagawin natin doon? Maghahanap ako ng bagong tao na pwedeng tumapos para makuha pa rin natin yung bayad. Sobrang layo ng baryo nila sa baryo natin. Siguro naman hindi agad kalat ang chismis hanggang ron. Pero Mang Piding, bakit hindi nyo na lang patunayan na hindi aswang si Sheena? Mahalaga pa ba? Sa tingin nyo ba makikinig sila? Oo nga po, kahit anong gawin nating paliwanag, kung nakapako na sa utak nila yung paniniwala, edi wala tayong magagawa. Tama. Wala nang saysay makipagtalo sa ganong klase ng tao. Mas mabuting umalis na lang at hayaang malunod sila sa mga iniimbento nila. Pero alam niyo po, kaya sila palaging tama sa sarili nilang utak kasi walang kumukontra. Minsan hindi masama na ipaglaban na mali sila. Lalo na kung wala naman tayong ginagawang masama. Tsaka bangkay agad ang inaakusan nila, sobra naman yun. Ang mahalaga, wala na tayo ron. Ligtas kayo. Yun nga lang, baka may sirain sila sa bahay o kahit saan. Kaya kailangan natin makauwi kaagad. Kailangan ko nang maghanap ng papalit para matapos yung trabaho bago magpasukan. Mainit ang ulo na nagpapagawa kapag hindi na susunod sa oras. Si Sheena! Gising na si Sheena! Anak, Sheena, ayos ka lang ba? May masakit ba? Anong pakiramdam mo, ha? Gusto mo bang uminom? May sabaw ng buko dito. Tinira ko talaga para sa'yo. Halika, tulungan natin siyang umupo. Anak, masakit ba ulo mo? Nahihilo ka ba? Nasusuka? Anong nararamdaman mo? Nanatili lang siyang nakayuko habang hawak ang ulo niya. Kami naman nakaabang sa susunod niyang magiging kilos. Bigla na lang humampas ang malakas na hangin. Mabaho, parang may dinaan ng bangkay. Dahil doon, kinilabutan ako. Lingon ako ng lingon sa paligid, pero wala naman ako makita. Nagulat na lang ako nang sumigaw si Selo. At nang tingnan ko siya, napaurong siya sa takot. Sinundan ko ang tinitingnan niya. At doon ko nakita si Sheena. Naglalaway. Hawak ang leeg ng tatay niya. Pinigilan siya ni Mang Pedring. Kasunod noon, ang pagsampal niya sa balikat nito. Pagkatapos noon, bumagsak si Sheena at muling nawala ng malay. Sheena, Mang Piding, ano pong ginawa niyo? Ano yun? Nananaginip lang ba ako? Alvin, ano yung nakita ko? Pasensya na kayo. Teka lang po, ano pong balak niyo sa amin? Papatayin niyo po ba kami? Ha? Ano ka ba? Bakit ko naman gagawin yun? Lumalapit lang ako para pakiusapan kayo. Na ano po? Itago nyo na lang muna ang tungkol dito. Gusto ko mabuhay ng maayos ang anak ko. Gusto ko maging normal siya at walang iniindang kahit ano. Sandali po, nalilito kami. Ano pong ibig niyong sabihin? Ano yung walang iniindang kahit ano sa katawan? Bakit? Ano ba talaga si Sheena? Totoo po ba siyang aswang? Aswang po ba ang angkan nyo? Hindi totoo yan. Kung ganun, ano po ang totoo? Inang, ano to? Ang tagal na natin kasama ang pamilya ng aswang. Hindi ako aswang, ano ka ba? Kung hindi po kayo aswang, ano po kayo? Isa akong estudyante noon ng isang dalubhasang albularyo. Lahat ng kailangan malaman ng isang manggagamot, kinuha ko. Kaso, maraming pagsubok ang dumaan bago ako maging isang ganap na albularyo. Doon nadapa ako at hindi na nakabangon pa. Ha? Ano pong ibig niyong? Sira, talinhaga yun. Ha? Dahil estudyante kami, malapit kami sa mga nilalang na nasa dilim. Mga aswang, mga halimaw. Parte sila ng mundong hindi pinaniniwalaan ng karamihan. Bata pa ako noon at mabilis akong maakit. Kapag may gusto ako, gagawin ko lahat. Aswang po ba ang nanay ni Sheena? Oo,
Isang aswang na ginamit ng guro kong albularyo bilang pagsubok. At hindi ko nalampasan. Nagkaroon ng bunga. Si Sheena. Kahit anong pagsisisi ko, hindi ko na mababawi. Magkakaroon ako ng anak na kalahating aswang. Ibig sabihin mas pinili niyo pa magkaanak ng aswang? Hindi. Wala akong pinili. Ayoko ng anak na aswang. Ayoko na rin bumalik sa pagiging albularyo kasi iniwan ko yon. Tinakbuhan ko at hindi ko kayang pagbayaran ng pagkukulang ko. Kung ganun, bakit aswang si Sheena? Sabi ng guro ko, ang batang kalahating tao, kalahating aswang, pwedeng maging tao. Kailangan lang ng pagmamahal, aruga, pagpapakita ng kabutihan, para yun ang mamana niya. Kaya pala hindi siya nasasaktan sa asin at bawang. Nung bata siya, oo. Pero pagdating niya ng 18, doon nagsimula ang pagbabago. Minsan namumula ang mata niya. Minsan, hindi makahinga kapag may asin. Kung minsan naman nangangati sa bawang. Pero lahat ng niluluto niyo may bawang at asin. Bakit kinakaya niya? Parang tao rin ang aswang. Pwede silang uminom ng gamot. Yung lola niya, siya ang guro ko. Siya ang nagbibigay ng mga gamot para makakain pa rin si Sheena ng normal na pagkain. Kung sa tao, allergy ang tawag doon. Ganon din sa mga aswang. Kapag madalas nilang kinakain ng isang bagay, mas madaling nakikilala ng katawan nila. Hanggang sa dumating yung punto na hindi na nagre-react ang katawan, parang nasasanay na. Pero simula pagkabata kumakain na si Sheena ng may asin at bawang. Bakit hindi agad nakilala ng katawan niya? Medyo magulo po yun ah. Kasi ang pagkaaswang sa katawan niya, nagsisimulang magising nung tumuntong siya sa edad na hindi na bata sa gulang, na tumitino ang pang-amoy at lakas. Doon nagsimula ang pagbabago. Ano nga pala yung pinahid yung langis sa kanya? Para saan yun? Para hindi lumabas ang kakaiba niyang amoy. Natural sa kanya na may mabahong singaw. Kahit naligo siya, bumabalik yun. Yung langis, bigay ng guro ko yun para makapamuhay siya ng normal. Alam po ba ni Sheena ang kondisyon niya? Oo, madali niyang naintindihan. Kaya siya nag-aal sa balutan nung marinig niya na may tao sa labas ng eskwelahan. Natakot siyang mahuli o pagtangkaan. Kung ganun po pala kaya nilang lumipad, bakit nahulog siya dito tapos sa batis naman nakita? Ang layo po nun ah. Hindi ko nakita ang nangyari kaya hindi ko maipaliwanag. Kaya pala sinabi niyong imposibleng mamatay siya doon sa bangin na yun. Kaya kayo naghahanap sa itaas kasi pwedeng nahulog siya, napasigaw pero agad ding nakaangat. Oo, kaya nakikiusap ako sa inyo mga anak. Tulungan niyo akong itago ang lihim na to. Magpanggap kayo sa harap ni Sheena na wala kayong alam. Matagal niyo na siyang kaibigan. Maganda ang samahan yung tatlo, kaya hindi ko kayo pinapalayo sa kanya. Kita ko kung paano siya nagbago dahil sa inyo. Gusto kong makita niya na may mga taong maayos na hindi lahat takot sa katulad niya. Kung ibang tatay pa yan, iisipin nilang may masama kayong intensyon sa anak ko. Pero hindi ako ganun. Mas pinili kong gabayan kayo at maging kaibigan para hindi niyo isipin na delikado o masama si Sheena. Gusto ko lang mabuhay siyang tulad ng ibang tao. Hindi ko na malayang napaluha na pala ako sa sinabi ni Mang Pedring. Ramdam ko talaga ang pagmamahal niya sa anak niya. Yung takot na mapasama ito o makagawa ng masama. Yun yung klaseng pagmamahal na gusto ko sanang maramdaman sa magulang ko. Tama naman siya. Kung anong klaseng pagmamahal ang ipinapakita natin sa mga anak natin, yun ang gagayahin nila. Yun ang magiging basihan nila. Kung paano tayo makisama sa ibang tao, ganun din ang magiging pakikisama nila sa iba. Maging si Selo, naramdaman niya yun mula sa matandang nasa harap namin ngayon. Kaya yung takot, galit at inis namin kanina, napalitan ng pag-aalala at ng pangakong ililihim namin ang sikreto nila. Kahit kailan, walang patayan ng tao. Pagkawala ng hayop o mga bangkay na nadidiskubre sa lugar namin. Kaya naniniwala akong hindi si Sheena ang may gawa nun. Ako na po ang bubuhat kay Sheena. Baka abutin pa tayo ng gabi dito. Mas mabuti nang umalis na tayo kaagad. Mang Peding, ano po pala yung ginawa niyo kanina? Paano siya biglang nakatulog? Yun. Maselang parte ng tao kahit hayop ang batok. At itong bandang taas ang balikat. Kapag tinamaan ng tama at may konting lakas, nawawalan sila ng malay. Ganun po pala. Madalas niyo bang ginagawa kay Sheena yun? Hindi. Ito ang unang beses.
Nagising yung pagkaaswang niya nung mahulog siya. Kapag napunta sila sa panganib, kusang gumagalaw ang katawan nila para makaligtas. Takot, gulat, kung ano-ano. Nung pinahiran ko siya ng langis, hindi masyadong tumalab kasi basang-basa siya. Kung ganun po, balutin natin siya ng kumot para matuyo habang naglalakad. Meron po ba kayong dala? Sa tingin ko meron. Sigurado ka bang ikaw ang magbubuhat sa kanya? Oo naman po. Wala pong problema sa akin. Aalalahin niyo lang po ako pag nagising siya. Alerto po tayo ha. Ayoko pong maging aswang. Oo, ako nang bahala. Pupunasan ko siya ng langis habang naglalakad para may iwasan ang pagbalik ng anyo niya. Sige po, tara na. Umalis na tayo bago pa lumalim ang hapon. Parang batang kakatapos ang dumede yung pagbuhat mo. Ano bang paraan ng pagbuhat? Hindi pwede sa ganito, hindi ko makikita yung daan. Pag sa likod ko, hindi ko siya mahawakan na maayos. Kaya mas okay tong ulo niya nasa balikat ko. Tapos ako nakaalalay sa paa. Para nga siyang bata. Buti na lang payat si Sheena. Pasensya na talaga kayo ha. Mukhang pinahirapan ko pa kayo. Ayos lang po yun. Mas naiintindihan na po namin ngayon. Hindi nyo na kailangan humingi ng sorry. Kung kami po yung nasa posisyon nyo, malamang gagawin din namin ang ginawa nyo para sa anak namin. Tama po si Selo. Yung pagmamahal niyo kay Sheena, doon namin mas naiintindihan ang lahat. At doon kami kumakampi. Tinapik lang ni Mang Pedring ang balikat ko. Si Selo ang pinauna namin, dala ang mga gamit. Ako ang nasa gitna at siya naman ang nasa likuran para bantayan kami, lalo na kung sakaling magising si Sheena. Aaminin kong natatakot ako at kinakabahan, pero hindi ko yun ipinakita sa mga kasama ko. Mahaba-haba na rin ang nalakad namin at medyo bumababa na ang sikat ng araw. Yun nga lang, wala pa kami sa kalagitnaan ng dapat naming lakarin. Mabuti na lang at kabisado pa ito ni Mang Pedring. Noong wala pa raw paikot na kalsada, dito sila dumadaan. Medyo nahihirapan na lang siyang tansyahin ngayon dahil bukod sa malabo na ang mata niya, napuno na rin ng matataas na damo ang paligid. Hindi nagtagal at dumilim na. Mabuti na lang at malapit na kami. Kaya kinakaya pa namin ang dilim. Maagang sumilay ang buwan, kaya kahit paano ay may liwanag kami. Habang papalapit kami, bigla na lang may humarang kay Selo. Mabilis siyang iniharap sa amin at diniina ng leeg. Halos walang boses na lumabas mula sa kanya dahil sa nilalang na nasa likod niya. Alvin, dali mo na si Sheena palayo. Ako nang bahala kay Selo. Sigurado po ba kayo, Mang Pedring? Oo, kilala ko ang halimaw na yan. Si Busaw. Ang aswang. Si Sheena ang pakay niya. Gusto niya dalhin sa lahi nila. Kaya bilis, umalis na kayo. Ako ang haharang sa kanya. Si Selo po ha, iligtas niyo siya. Oo anak, ako nang bahala. Sige na. Hoy! Saan mo balak itakas ang babaeng yan? Mang Pedring! Tigilan mo na kami. Ang tagal ng panahon. Dapat iniintindi mo na ang sarili mo. Hindi ka na dapat nakikipag-agawan sa anak ko. Anak ko rin siya. Ibigay mo siya sa akin o papatayin ko ang batang ito. Hindi, huwag si Selo, please. Kung gano'n, ibigay mo lang sa akin ang babaeng yan. Ako na lang. Huwag mo nang idamay ang mga bata. Anong mapapala ko sa'yo, ha? Hindi ba kami naman ni Sheena ang hinahanap mo? Sige na, sasama ako sa'yo. Kasama si Sheena. Sinungaling, may pinapala ka na namang kalokohan. Sa tingin mo, may lakas pa ako magplano sa lagay kong to. Pakiusap lang. Hayaan mo makaalis sa mga batang yan. Kami na lang ni Sheena ang kunin mo. Alvin, ibigay mo sa akin si Sheena. Kunin mo si Selo tapos tumakbo na kayo. Sigurado po ba talaga kayo, Mang Pedring? Oh, ayan. Akin ang anak ko. Sige na Alvin, hindi naman kami sasaktan nito. Anak niya si Sheena. Pero paano po kayo? Paano kung… Alvin, tara na. Umalis na tayo bago pa lumala to. Lumapit kayong dalawa sa akin. Huwag mo nga habulin sina Alvin. Halika na, umalis na tayo. Akong bubuhat sa anak ko. Hindi na, ako na lang, kaya ko pa.
Ano ba Alvin? Para ka na pa ako. Huwag mo na silang isipin. Pamilya sila, di ba? Hindi naman niyo papatayin si Mang Piding siguro. Mang Piding! Anong ginagawa mo? Alam ko na mautak ka. Kapag hindi kita pinatay, ilalayo mo lang sa akin ang anak ko. May isang salita ako. Maayos ang usapan natin. Sasama kami ng anak ko. Kapalit ng kalayaan ng dalawang binatang yon. Sinungaling! Mang Piding! Bitawan mo siya, halimaw ka! Lumayas na kayo habang mahinahon pa ako. Kung ayaw ninyong lahat kayo ang maging hapunan ko. Walang hiya ka! Dahil kinuha ng aswang si Sheena mula sa mga kamay ni Mang Pedring, nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-atake. Naialis niya ang kamay ng aswang sa leeg niya. Malakas na naging pag-atake niya, kaya nagkaroon ng distansya sa pagitan nila at doon siya nakahinga ng maayos. Nang muling lumapit ang halimaw sa kanya, sumugod ako. Sinuntok ko siya kahit hangin lang ang halos natatamaan ko. May lakas ang halimaw na wala ako. Kaya binilisan ko pa ang pagsuntok hanggang sa ako na mismo ang napagod. Nagulat na lang ako nang biglang may malakas na sipa ang tumama sa halimaw mula sa gilid. Pakiramdam ko, hindi na sayang ang pagkakuha ko ng atensyon niya. Dahil doon, nabitawan niya si Sheena. Agad siyang sinalo ni Selo at inilayo kay Mang Pedring at sa aswang. Patuloy pa rin silang naglalaban kahit halatang nahihirapan na siya. Ako naman, hingal na kaya hindi agad makasabay para tumulong. Nagigising na si Sheena. Anong gagawin natin? Hayaan muna natin siyang magising. Paano kung atakihin niya tayo? Di ba halos di tumigil si Mang Piding sa paghatid ng langis sa kanya? Baka magising siya ng normal, di katulad kanina na parang halimaw. Siguro lumayo muna tayo. Hoy! Ano bang ingay mo, Selo? Hindi ka pa marunong manahimik. May natutulog pa dito eh, di mo ba nakikita? Si Sheena, siya na ulit yan, hindi siya halimaw. Hindi na katulad kanina. Ano namang halimaw yung pinagsasabi mo? Nananaginip ka na naman ba? Diyos ko, di niya naaalala lahat ng ginawa niya kanina. Ano ba pinagsasabi mo? Teka nga lang. Bakit mo tayo dito? Hoy Selo, anong ginawa mo sa akin ha? Inilayo mo ako sa baraks para pagsamantalahan? Dinala mo pa talaga yung kumot? Nasaan ang barracks? Tumakas tayo, di ba? Dahil sa mga taong gustong kuyugin ka. Ano? Tapos nahulog ako habang tumatakbo. Kaya siguro nakatulog ako. Pero teka, bakit kayong kasama ko? Nasaan si tatay? Nahulog din ba siya? Yung tatay mo nagkipaglaban pa sa halimaw. Pulang-pula yung mata, parang kakainin na siya. Nanay? Bitiwan mo si tatay! Huwag tayong lumapit. Buong pamilya yan. Pero, Di ba lumalabas ang pagkaaswang ni Sheena kapag natatakot, nagugulat o nagagalit? E di ngayon magagalit siya kasi sinasaktan yung tatay niya. Aswang laban sa aswang ang mangyayari. Labas na tayo dyan. Tignan mo oh, leg ko may sugat pa. Ikaw nga may mga kalmot pa sa braso. oo nga no, hindi ko yan napansin. Bakit ba ayaw mo makinig? Ako ang nanay mo. Alam ko! Ikaw rin na nagbigay ng sumpa sa pagkatao ko! Anong sumpa? Hindi sumpa ang meron ka. Biyaya. Paano magiging biyaya to kung puro pasakit? Pasakit. Dahil dito kailangan namin magpagamot lagi. Umaakyat kami ng bundok na kung gaano kataas para lang mapatingnan ako. Alam mo ba kung gaano kahirap yun para sa isang tao? Hindi ba? Bakit ka nagpapagamot? Hindi yan sakit. Sa'yo hindi, pero sa akin oo! Kahit hindi sabihin ni tatay sakit to. Kasi hindi ganitong mga tao.
Hindi sila nagkakaroon ng ganitong kahabang ko. Hindi namumula ang mga mata nila kapag nagagalit. Kung hindi sakit to, ano to? Biyaya nga, anak. Dahil dyan, mas malakas ka sa lahat. Mas mabilis at higit sa lahat, hindi ka basta masasaktan. Hindi ko kailangan yun. Mas mahaba ang buhay mo. Ayoko ng mahabang buhay ko, miserable naman. Pwede kang mabuhay ng masaya kasama kami. Nasa maling tahanan ka lang. Sinungaling ka! Kailan pa naging masaya ang pumatay? Kailan pa naging masaya ang walang pamilya? Kaya kong pumatay para sa'yo. Ako magiging pamilya mo at marami kang kalahi ron. Hindi ko kailangan yon! Si tatay lang ang pamilya ko, kaya bitiwan mo siya! Sa lakas ng sigaw ni Sheena, halos mabingi kami. Kasunod nun, ang unti-unting pagbabago ng anyo niya. Lumapit siya sa halimaw at hinawakan ito sa leeg. Hindi naman pumalag ang halimaw. Nakatingin lang, diretsyo. Galit na galit naman ang mukha ni Sheena. Si Mang Pedring naman ay agad hinawakan ang kamay ni Sheena. Nakaluhod siya. Para bang nagmamakaawa na tumigil na ito sa ginagawa niya. Kita namin ang gigil sa mga mata ni Sheena. Kahit si Selo, halatang takot na takot. Kulang na lang ay maihisa sa lawal. Nakahawak din siya sa kamay ko. Sobrang higpit, parang buhay na ang nakasalalay. Tigilan mo kami! Hayaan kitang umalis ngayon, pero huwag daw ka nang babalik dito! Pero ako ang nanay mo! Hindi magpakain ka! Gawin mo makakabuti sa anak mo! Alam ko ikaw ang itakana ng lahat ng gulo dito para ipamukha sa akin na hindi ako bagay sa mundo ng tao. Pero tao ako! Lumaki akong tao, nabubuhay ako bilang tao! Kaya tigilan mo na yan! Tigilan mo yung pagkakha ng ingay na akong sinisisi ng lahat. Pag tinigilan mo yun, baka sakaling kilalanin kitang ina. Tama na, Sheena. Huminaw ko na, iha. Bitawan mo na siya. Pasalamat ka. Nandito si tatay. Kung hindi baka pinatay na kita. Marunong pa rin akong gumalang sa nakatatanda. Pero kaya ko rin maging bastos kapag si tatay ang inaagrabyado. Yan pa talaga ang gusto mo. Oo! Kaya tigilan mo na kami! Lahat kami! Kinuha ni Mang Pedring ang kamay ni Sheena mula sa leeg ng nanay niya. Halos bumagsak naman sa lupa ang halimaw dahil sa panlulumo. Laking gulat ko nang bigla itong magbago ng anyo at umiyak. Doon ko lang napagtanto na ang aswang pala hindi natural na masama. May puso rin sila na nasasaktan, nahihirapan at higit sa lahat, marunong magmahal. Tatalikod na sana kami ni Selo dahil nadadala na rin kami sa pag-iyak ni Mang Pedring at ng taong aswang nang bigla itong sumigaw. Nawalan kasi ng malay si Sheena nang bumalik sa pagiging tao. Kaya dali-dali ko siyang binuhat at tinakbo pa uwi sa bahay nila. Sobrang init ng katawan ni Sheena. Napaso pa nga ako. Kaya agad siyang nilublob ni Mang Pedring sa isang plangganang tubig. Si Selo naman, kahit takot at taranta, hindi nakalimutang bitbitin lahat ng gamit na dala namin. Kaya pala natagpuan si Sheena sa batis na walang malay, ay dahil nagiinit ang katawan niya kapag pinipilit niyang maging aswang. Makalipas ang 3 araw, bumalik kami sa bahay ni Mang Pedring. Magandang araw po. Kamusta po? Ayos na po ba kayo? Alvin, Selo, kayo pala. Akala ko di na kayo babalik dito ah. Bakit hindi naman po? Nagpahinga lang po kami. At saka wala namang nasira sa samahan natin, di ba? Kami pa rin po yung mga helper nyo. Tsaka wala na rin po akong pera. Sus! Sabihin mo na, gutom ka na naman. Kakatapos ko lang magluto. Halika na, kain na tayo. Pumasok na po kayo.
wala siyang maalala pagkatapos kaya magpanggap lang kayong wala ring alam. Ha? Tungkol po saan? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Ang bilis mong makalimot kaya ligtas sa'yo ang mga chismis. Oo nga po, nagpasya po kaming burahin na lang lahat yun sa alaala namin. Mas importante po sa amin yung pinagsamahan nating tatlo. Ayos yan. Ibig sabihin, handa na naman kayong magtrabaho. Opo, pakiramdam ko nga po kaya ko magbuhat ng 30 sako ng semento eh. Yan na naman ang yabang niya. Mang Piding, payag naman po kayo magpakasal sila, di ba? Ano? Huwag ka na mag-iyo dyan. Kung ayaw mo sa anak ko, di wag. Sa kakaiyo mo, pati ako sinasakyan mo na. Bakla kasi yan si Selo.